din sila sa Panginoon, pero hindi gaya ng isang mananampalataya na handang magtiis sa paglilingkod, na alam niyang may mga hirap, may mga pagtitiis, may mga pagbabata, pero handa ang kanyang puso. Hindi naman natin pwede sabihin yung kapamilya ko ho, hindi ho talaga sumisimba yan. Wala ho yung pananampalataya, wala ho yung pag-ibig sa Diyos. Wala namang ganoon. Kalimitan ang tao, kahit siya'y masamang tao, sabi niya, may pananampalataya din siya. Sabi niya, mahal din niya ang Panginoon. Pero pag atin titingnan, kaya pala ang ibig ng Panginoon, maakay natin ang ating mga sambahayan. Bakit po? Ay sila talaga ang ating pagtitiwalaan. Pero magtiwala sa ibang tao. Kaya sa lupang ito, kung meron mang una tayong pagkakatiwalaan, ang ating tunay na pamilya. Aakayin mo yan sa Panginoon. At pag sila'y naakay natin sa Panginoon, ay malulubos ang ating pagtitiwala. Meron tayong isang isip, meron tayong isang puso na paglingkuran ang Panginoon. Ibig nating lumago ang sambahayan, ang pamilya sa lahat ng bagay. Pasaganain sa biyaya, tulong-tulong sa paghahanap buhay. Kung may mga business, tulong-tulong at hindi ka mababalisa. Eh bakit? Ang kasama mo, anak mo. Ang kasama mo, asawa mo. At ang inyong damdamin, paglingkuran ang Panginoon. Kahit kasi kapamilya, pag yan ay hindi naglilingkod sa Panginoon, iba ang isip at puso niyan. Yan ang puntirya ni Satanas para magawan ang mananampalataya ng masama. Kaya pag hindi sila nakapaglingkod sa Panginoon, sila yung nalululong sa mga ipinagbabawal na gamot. Pundar ka ng pundar, yung hindi naakay sa paglilingkod, waldas ng waldas. Hanggat may makukuha, susungkitin niya yun. Napakahirap. Kaya kahit mananampalataya, napupuno tayo ng kabalisahan. Pero lagi nating tatandaan, may pag-asa tayo sa Panginoon. Kaya pala ang sabi ng Panginoon, magsipanalangin walang patid. Dahil ang tunay na kagalakan nasa biyaya at tulong ng Panginoon. Mahirap mabago ang buhay ng isang tao, pero ang Diyos laging handang tumulong sa mga taong lumalapit sa Kanya.